Hey there mga my loves, Cancer! Thank you so much for always staying here with me in this channel, babe. So before we start your reading, Cancer, na reminders muna as na hindi ito for everybody. So just pick up only the messages you think are for you. At kung feel mo na ang reading na to ay para sa'yo, then this reading might be really for you. And of course, this is something here na wala tayong gender ha, babae, lalaki, LGBT cross watchers. You can flip your roles if you want. And of course, at the end of the day, you always have your free will. So, meron akong major announcement, no? May, June, July, yan, yung tatlong buwan na yan, no? May, June, July na 2024. Yung tatlong buwan na yan ay very important months for you guys. Kasi ito yung months, no, ngayong tatlong buwan na to, no, sa 2024 na mas magandang i-pursue mo ang iyong wishes or ang iyo ritong dreams, ang mga target plans mo sa iyong life, no? Diyan sa tatlong buwan na yan. So, nakikita ko rito mga babes, no, na ito yung pinakamagandang pagkakataon para magkaroon ka ng mga ah, movements or actions, no, patungkol sa pag-pursue ng wishes or dreams mo here. So, nakikita ko rito, no, na malaki yung chance na makukuha mo yung mga dreams mo or goals mo, Cancer, kapag ka May, June, July mo yan mas pinush. Yan, no? So, let's get into your reading, Cancer, no? Alamin natin yung mga mensahe here for you guys. Hi and hello pala sa mga new subscribers. Ako po si Yan. At sa mga returning subscribers, thank you so much for the warm love and support you're giving me. So, let's see. Ano bang meron here? Spirits and Angel, guys. Archangel Michael, thank you so much. What do we have here for my Cancerian people? Tell me something about Cancer, please. Ano po yung mga mensahe na dapat malaman ni Cancer? This is for Cancer, people. Cancer. Okay, so ilatag naman na natin lahat bago natin tuluyan na i-read ito for you guys. Pero syempre, just take only what resonates with you. You've got here first of the bat, Queen of Wands energy. Ten of Wands. Five of Swords energy. King of Wands. Wow, Queen and the King of Wands right here. Ten of Swords, Seven of Wands, Seven of Swords. Could be seeing here a lot of number sevens. Angel number 77 right here. Okay. Finally, kung nasa isang napakaganda at makulay ka ngayong relationship, love romantic relationship, with the King and the Queen of Wands, meron ditong balance. So nakikita ko kayong ikakasal at may mga ikakasal this year or pag-uusapan or mapaplano ninyo ang pagpapakasal this 2024. Masaya kayo sa piling ng isa't isa. No? Tsaka yung relationship ninyo, no, low-key lang. No? Parang wala masyado nakakaalam pero napakaganda at napaka-romantic ng iyong love and romantic relationship with whoever this person is. May equal give and take, meron ritong pantay na pagtitinginan at pagbibigayan sa isa't isa. Singles, kung kayo naman ay single, no, meron ditong person na kamachi-machi ng energy ninyong paparating with the Moon card energy, King of Wands, na hindi ninyo nalalaman na paparating. But I'm saying that this person here might be arriving 7 weeks from now or sa ikapitong buwan ng May ng 2024, pero I mentioned May. So the earliest, no, maaring May pumasok yung person na yan. So wow. So I do see right here na posibleng yung person na yan is someone na tahimik lang or baka nag-yoga yan, or meron siya ditong ginagawa na parang something spiritual. Doesn't have to be na member siya ng occult, or ng mga kulto, mga ganun. Hindi, this is someone here, no, na pwedeng may tradition sila, may beliefs, no. Regardless kung ano man yung religion niya, with high respect, of course, no, ano man yung religion ninyo mga babes. Pero, itong person na to, no, is someone here who values his or her peace. So, pwedeng nag-yoga or nag-meditate din siya, no, or meron rin siya ritong alam
about spirituality. Puwedeng mahilig lang rin siyang manood ng mga energy or tarot readings just like you, 'yan, o posible, okey? Puwedeng hindi mahilig manood pero naniniwala 'no, sa mga angels and guides 'no, kay universe 'no, and yung nga 'no, sa mga, bagay rito 'no, na puwedeng nangyayari sa life 'no, na posibleng hindi nakikita ng iba. So, puwedeng awaken siya sa knowledge na yun. So, maliban diyan, nakikita ko rin dito na meron ditong court cases na maipapanalo, and if you're working here with visa approvement, I'm also picking up that. Wow! Saan kayo pupunta na may visa? Nakita ko may ma-approve dito like stamp 'no, na talagang approved ang inyo rito na puwedeng laboy or pasyal 'yan or puwede rin naman na 'yan ay contract para sa trabaho mo sa ibang bansa. I'm seeing na ito ay tatakbo ng naayon sa'yo. At yung iba naman 'no, puwedeng ito ay isang kaso na matagal mo nang nilalaban or kahit hindi matagal mo nang nilalaban pero parang naging mahirap sa'yo, sa'yo ang tagumpay babe. Sa'yo may pagkakaloob 'no, ang kung ano man 'yan. For some reason, I'm picking up specifically custody of a child. So, puwedeng meron ditong gusto na siya yung makakuha ng guardianship or mag-alaga ron sa bata or whatever 'no. That's very specific, but it could be anything. Na-pick up natin kaya natin minention, okay? So, maliban diyan, Cancer, nakita rin ako rito 'no, na meron ditong options kayo. Puwedeng sa work 'to or any personal na na pangyayari na sa buhay ninyo. Meron kayo ritong paparating na talagang pag-iisipan ninyo ng bongga, to the point na hindi mo alam ano ba yung dapat mong piliin. Puwedeng may kinalaman sa pera 'yan, trabaho, negosyo. Puwede rin naman na sa iba, puwedeng dalawang tao ang pagpilian mo 'pag pagdating naman sa pag-ibig, kung pag-ibig yang options na paparating. Ito ay hindi magiging madali sa'yo kasi nakikita ko rito na posibleng matulala ka at mapahinto sa mga ginagawa mo dahil nakakaapekto ito sa iyong mga daily routines, lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho or pumapasok sa school. Ano man yung ginagawa mo na magiging mahirap 'tong sitwasyon na 'to, pero gayunpaman nakikita ko 'no na meron ditong posibleng makatulong sa'yo upang masolusyunan mo 'yan. So, dito pinapayuhan ka na humingi ka ng advice sa iyong mga friends or baka sa close mo yung kapatid mo or yung mama mo or yung dad mo 'no. So, you may want to ask for their advice. So, makakatulong ito para makaalis ka diyan sa sitwasyon na 'yan. Medyo mahirap kasi ang sitwasyon na 'yan na pagdesisyonan, lalo na kung parehas na maganda yung opportunities 'no. Pero dito kasi given by the fact na dapat ay isa lang ang piliin mo, Cancer. So, yan nakikita ko dito na magkakaroon rin ng kalayaan 'no, sa pagpili ng isang desisyon, 'yan 'no. So, tama ba yung mapipili ko diyan, Miss Yan? Ano sa tingin mo? Oo, sa tingin ko tama yung mapipili mo rito 'no, kasi kung sino yung magpapayo sa'yo for some reason, papasok yung payo niya mismo diyan sa puso mo to the point na mararamdaman mo na, gusto ko sundin yung payo niya kasi ano, eh, ramdam na ramdam ko talaga na ito yung posibleng mangyayari kapag ito yung pinili ko, 'yan, or kung tao man yun kapag siya yung pinili ko. 'Yan, yun nakikita ko sa'yo rito, 'yan. So, maliban diyan kasi parang siya yung ginawang instrumento, eh, kaya nga sinabi dito na pakinggan mo yung advice ng ng mga people around you, lalo na yung mga close mo kasi sila yung ginawang instrumento ng mga angels and guides mo rito para matulungan ka sa sitwasyon mo, 'yan. So, eto, hindi ko alam, pero tingin ko hindi kayo 'to. Parang meron ditong literal na maglalayas, aalis 'no, or nagpaplanong umalis. For some reason, medyo bata yung age niya. So, baka may teenager, meron kayong pamangkin or whatever 'no, na parang nag-iisip rito na yung iba lalayas talaga, yung iba naman puwedeng tatakas lang kasi lalaboy. So, kung pamangkin niyo 'yan, yung iba baka may mga anak na kayo 'no, 'yan 'no. Aalis ng hindi nagpapaalam or ang ipapaalam hindi talaga yun yung pupuntahan, 'yan. Pero may energy rin ako ditong mangilan-ngilan na posibleng lalayas 'yan. Alam mo naman kapag mga kausap natin teenager kailangan maging ano tayo, maging
ano tayo, maging hindi natin dapat ilabas yung pinaka-strict side natin kasi diyan para makuha natin yung loob nila para hindi nila gawin, yung parang pagrerebelde or hindi naman pagrerebelde, yung parang mga bagay na dapat hindi nila dapat gawin. Para mas maintindihan nila kung ano yung gusto nating iparating. Na gusto lang natin na mapanatili silang safe at okay, 'no, mga gano'n. So, hindi ko alam kung anong rason kung bakit siya rito aalis or ano, or lalayas ng bahay 'no. Pero yung iba posibleng alam mo sa school baka gusto niya lumipat ng school, may gano'n tayong nakukuha rito. So, posibleng alamin niyo rin 'no, baka nabu-bully pala siya sa school 'no. Parang may nakikita kasi ako ritong specific, alam mo naman kapagka ano hindi mo rin ma-distinguish kung bahay ba yun o paaralan, eh. Lalo na kung parehas may bubong at parehas na ano, eh, finishing, eh, 'no? Yung structure is parehas. Pero whatever the case may be, puwedeng gusto niyang lumipat ng school or gusto niya na umalis ng bahay niyo or may aalis dito ng bahay, puwedeng kakilala mo or pamangkin mo or baka anak mo 'to, whatever. Pero yung pinaka nakukuha ko nga rito 'no is puwedeng meron siya ritong alam mo yun 'no, pupuntahan. Puwedeng kasama niya yung friends niya 'no at puwedeng hindi siya magpaalam or iba yung ipaalam niya. Mga bata talaga ngayon, ng mga kabataan ngayon 'no, kakaloka kayo. So, maliban diyan 'no, Cancer, nakita ko rin dito mga babes 'no, na meron ka ditong pinakalilihim. As in noon-noon mo pa yan nililihim na sorry to say sweetheart, pero mukhang may makakaalam niyan. May makakabuking ng isa sa pinakalilihim mong sekreto about you. So, whoever this individual is, hindi naman siya yung, magsasabi niyan sa iba. I think kusa itong lalabas. Yes, alam mo totoo talaga yung kasabihan na kahit itago mo, lalabas at lalabas talaga ito. Okey, pagdating ng tamang panahon. So, ano man yung sinisikreto mo na yan 'no, puwedeng noon-noon pa yan nangyari 'no, nakikita ko na ngayon merong ibang taong makakaalam niyan. Puwedeng hindi yan manggaling mismo sa bibig mo, pero posible mga babes 'no, na yan ay lumabas sa pamamagitan ng ibang tao na puwedeng involved nung mga times na yun, okey? Or puwede rin naman na gamit. Na baka mahilig kayo magsulat dati 'no, tapos akala niyo yung diary ninyo na napunta na sa kung saan 'no, yung pala andiyan lang pala sa mga box-box diyan, 'di ba? So, whoever these energies are and excuse me, dumighay lang. Nakikita ko dito na meron kayong lihim na posibleng malaman ng iba 'no. Dito nakikita ko na hindi naman ito yung as in mapapahiya kayo 'no, pero dito parang feeling ko papayuko kayo dito tsaka medyo mahihiya lang kayo. So, hindi ko alam kung anong klase yun, hindi naman gano'n kalalim siguro 'no, pero parang ito yung klase ng energy na parang, magbabalik yung mga dating ginawa mo na parang, "Ano ba 'yan, bakit kasi ganito pa yung post ko sa picture na 'to?" Ba't ganito yung hawi ng buhok ko, pang emo 'to, yan, ba't 'di kita yung isang mata ko dito, yan mga gano'n 'no. So parang mababaw lang siya, pero ayaw mo na sana yun na malaman ng iba, yun 'no. Or ayaw mo na yung matuklasan baka may photo album ka diyan na pinakatatago mo rito 'no, for some reason, naglinis yung nanay mo, nailagay dun sa sala, eh, may bisita. "Ay mare anak mo 'to?" Ayan 'no. So, whoever this individual is, may gano'n 'no, example lang 'yun, okey? Pero may gano'n tayong nakikita or baka dito makita mo ulit yung ginawa mong love letter 'no, dati sa una mong crush 'no, yung mga sinulat mo dun 'no, naku isang malaking kahihiyan na 'yun para sa'yo ngayon. Parang, "Ba't ko ba nagawang isulat 'to dati?" May mga gano'n ka rito, Cancer 'no. So, nakikita ko rito na may mga bagay rito na posibleng nilihim mo, tinago mo, pero ayun na bunyag pa din. "'To, love letter, love letter," 'no, tapos parang, "Hala, bakit ganito yung sinulat ko dito? Ano ba 'to, sino 'to, crush ko na 'to, bakit ko 'to crush?" Mga ganyan. So, parang magkaroon ka lang ng konting panic dito 'no. So, yun ang nakikita ko rito. Mababaw lang siya pero nakakatuwa rin siya 'no, at the point na parang yung isang alaala na nangyari noon noon 'no, is
biglang nag-resurface ngayon. So, hindi ko naman nakikita na ito yung bagay na hindi ka nalalabas for the rest of your life or whatever, no? Pero ito yung klase ng bagay na hindi na lang sana ulit lumabas. Yun yung nakikita ko rito, Cancer. So last but not the least, nakikita ko rin dito na posibleng meron ditong mang-away sa'yo. At ang nakakaloka, hindi ko alam kung bakit ikaw inaaway niya rito, pero posibleng ito yung person ng ex mo ngayon. So, marami-rami sa inyo hindi pa 'to nangyayari, pero nakikita ko dito na mukhang ikaw yung aawayin or ikaw yung ime-message nito. Puwede ka lang rin i-message nito sa social media, pero yung tunog, naghahanap ng away. So, posible kasi na iniisip ka ulit or na-brought up ka ng ex mo sa kanya. 'Yan. Kung bakit, ewan ko. Hanggang dun lang yung pinakita, eh. Kasi kung sino 'tong person ng ex mo, bigla siya rito kasi nakaramdam ng fear na baka biglang bumalik pa yung ex mo sa'yo or baka biglang hanap-hanapin ka talaga ng ex mo 'no, kasi since na brought up ka nga, nagkaroon ng na-trigger yung fear sa kanya. Kaya rito parang nagiging ano siya, nagiging defensive siya rito about this connection 'no, kasi ayaw niya itong ma-tear apart. 'Yan. So, dapat ang awayin niya yung boyfriend niya na ex mo, 'di ba? Hindi ikaw. Ikaw wala ka namang kamalay-malay dito, oh. Matagal ka nang umalis sa sitwasyon na 'yan, 'yun ang pinakita sa'kin dito. So, baka one of your exes 'yan, 'no? Doesn't have to be yung recently, puwedeng yung iba-iba pa, 'di ba? So, ito yung mga mensahe nakuha ko para sa'yo, Cancer. Maraming salamat sa oras mo. Sarang Heyo, Love and Light. Annyeong.